Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Magandang umaga po sa inyong lahat mga Green Thumb, lalong-lalo na po sa akin pong masugid na tagasunod sa atin pong YouTube channel. Mr. Jamal Masakal, shout out po sa inyo mga kapatid ko dyan sa Amay Manabilang. Assalamualaikum po sa inyong lahat mga kapatid. So, nandito po tayo sa area mga Green Thumb, at magbibigay tayo ng konting mga tips tungkol po sa pag-aalaga po ng atin pong tanim na sili. So tapos na po tayong nagkabit ng plastic mulch mga Green Thumb. Kung sino po yung nakasubaybay sa atin pong last video ng mga nakaraan, ay tinuturo po natin yung pagkakabit ng plastic mulch, no? Yung mas mahigpit na pagkakabit, kasi bali-balita natin sa Pag-asa na mas marami daw bagyo na papasok, no? Kaya mas maganda na mas mahigpit po yung pagkakabit natin ng atin pong mga plastic mulch. So ayan, so ito po yung ating seedling, ayan. Pero ipapasilip ko muna mga Green Thumb yung atin pong land preparation mga Green Thumb. So, kasi itong atin pong land preparation ay ito po ay isa sa pinakamahalaga na dapat natin pagtuunan ng pansin, no? Dapat na meron tayong magandang daluyan ng tubig, yung tubig ulan. Ayan, paikot po yan sa area ay tapos na natin nilagayan ng malalalim na drainage para naman wag po maimbak yung mga tubig ulan sa area. So yan, shout out muna dyan sa atin pong kasamahan sa Atsal Pepper Farming of the Philippines, Mr. Chiloy Patrocinio, yung nagmamayari po ng Emperor Vlog. So suportahan nyo po mga ka-Green Thumb, Emperor Vlog. Makikita nyo po yung kanya pong mga in-upload na video, ay sadya naman pong napakaganda. So tungkol po sa mga protocol na ginagamit niya, ina-apply niya sa kanya pong taniman, ay itinuturo din niya sa mga viewers. So share lang tayo mga Green Thumb. So balik po tayo dito sa aking area mga Green Thumb. Ayan, yung atin pong mainline na kanal ay medyo malalim kasi nasa lowland area tayo, no? Dito po yung bagsak ng mga tubig ulan galing doon sa akin pong tubuhan. Ayan, kaya pag hindi po maganda yung pagkalagay natin ng mainline na kanal, unang-una pwede niyang sisirain yung ating mga plating, yung atin pong mga in-stapler dyan na kawayan. Pag yan po ay nadaanan ng tubig, ay pwede po yung matanggal. Yan. So itong portion na ito mga Green Thumb, kung mapapansin nyo po, medyo mataas po doon ng konti kumpara po dito sa gitna. At dito naman na portion sa kabila, ganon din po, medyo mataas din po na portion yan kumpara din po dito sa gitna. Kaya naglalagay tayo ng mainline na kanal dito para wag po maimbak yung tubig ulan, wag po maimbak dito na portion, kasi ito po na portion na ito ay medyo po mababa. Yung magkabilang gilid po mga Green Thumb, yung magkabilang dulo po ng mga plating na ito, itong 5 plating ay medyo elevated po siya ng konti kaysa dito sa gitna. Kaya malaki po yung posibilidad na yung mga tubig ulan ay dito po maiimbak. Kaya yan, naglalagay po tayo ng mainline na kanal mga Green Thumb. Isa po yan sa pinaka-importante na atin pong gagawin sa atin pong taniman ng sili. So kung dito po sa unahan mga Green Thumb, hindi po natin nilagyan yan na mainline na kanal. Hanggang dito lang po tayo sa pang-5 plating, kasi dito na portion ay medyo level po yung lupa, hindi po may imbak dyan banda. Diretso po yung daloy ng tubig papunta doon sa ibaba. Pero dito na portion, ayan, ay medyo mababa po talaga yan ng konti kaysa doon. Kaya nilagyan natin ng mainline na kanal. So bakit po ba tayo naglalagay ng mga mainline ng kanal sa atin pong mga taniman? So yan po yung atin pong tatalakayin. Kasi
bukod sa sinisira niya yung mga lock o clip na kawayan na ating nilagay sa ating mga plating, ay yung tubig ulan ay matindi po yung epekto niyan sa ugat ng ating mga tanim. Marami pong sakit yan pagka nakababad po lagi sa tubig yung ugat ng ating mga tanim, ay posibleng magkakaroon po ng maraming sakit yung ating mga tanim. Kaya sa land preparation pa lang mga karintam, dapat ay isalang-alang natin yung paglalagay po ng kumpletong drainage paikot sa area, lalong lalo na dyan sa mga nagtatanim dyan sa mga lowland area, sa mga prone po sa pagbabaha. Yan, maglagay na po kayo ng mga istaka dyan, kasi baka biglang magbago na naman itong ating panahon at panay ulan na naman. Kasi balibalita ko sa Facebook sa Pag-asa ay posibleng magkakaroon po tayo ng La Nina. So mahirap po yun, lalong lalo na pagka nagtatanim po tayo sa medyo mababa ang area natin, sa lowland area. Kaya itong land preparation ko mga green thumb ay pinaghandaan ko po talaga yung posibleng magiging epekto ng La Nina. Pagka sobra po yung ulan, siyempre magiging saturated yung lupa, pero mas nakakatulong po itong paglalagay po ng plastic mulch. Hindi po basta-basta magiging saturated ang lupa niyan kasi meron tayong plastic mulch. Ang problema lang pagka hindi maganda yung pagkalagay natin ng mga drainage paikot sa area, ay pwede niyang sisirain yung ating mga plating. Kaya yan, nakapaikot po yan. So meron tayong konting tanim na sibuyas na dahon, pang similya lang yan mga ka-green thumb. So yan, land preparation mga ka-green thumb, isa lang alang po natin yung paglalagay po ng mainline na kanal. Yan. So yung ating seedlings na naman mga ka-green thumb, papasilip natin. Ito po ay nasa 22 days simula nung nag seed sowing tayo mga ka-green thumb. 23 days, pero pangalawang araw pa lang natin itong naibilad sa araw, yung paghahardening. Paghahardening, pinapatibay natin yung ating mga seedlings sa pamamagitan ng pagbibilad sa araw. Kasi darating yung panahon na itatransplant na yan natin. Lalagay na natin yan dun sa field. Pagka hindi siya sanay sa pagbibilad sa araw, posibleng madaling malanta. Okay lang kung mayroon tayong maganda yung water system natin. Kasi yung iba gumagamit na ng drip hose, yung iba gumagamit ang rainverse. Pero kulang-kulang pa tayo ng mga kagamitan para dyan. So dapat yung ating seedling ay sanayin na lang natin talaga, ida-direct sunlight natin sa araw. Yan. Pero pagka nag-hardening tayo, yung sa akin, yung pamamaraan ko po, kasi minsan matindi rin yung init sa tanghaling tapat, hindi na rin maganda sa tanim, lalong lalo na itong nasa seedling tray pa lang, kasi siyempre kakunti pa lang yung mga ugat niyan, at saka yung lupa ay mabilis pong matuyo pagka wala po tayong kukupit. Ito po ay wala pong kukupit mga ka-green thumb, kaya naglalagay na rin ako ng shade net para ma-minimize natin yung init ng tanghaling tapat. Yung iba gumagamit naman ng UV plastic, pero wala pa tayo kasing pambili ng UV plastic, kaya shade net na lang muna yung ginamit natin mga ka-green thumb. Ayan, itong ating seedling mga ka-green thumb is 22 days. Ayan, nag-apply tayo ng pataba nito nung mga nakaraang araw. Ayan, tungkol po sa paglalagay po ng pataba, itinuna lang po natin. Ituturo na lang din natin mga green thumb, baka meron pong gustong maglagay ng pataba, kasi yung iba hindi naman naglalagay, pero
Ako mga kagrindam, naglalagay po talaga ako ng pataba. Tinutunaw ko pa sa 16 liters na tubig, naglalagay lang po ako ng isang lata po ng sardinas. Tapos yung pag-a-apply ko po mga kagrindam ay itong handle po ng sprayer na ginagamit ko mga kagrindam ay dalawa po yung nozzle nito. Pero itong ang gumagana po nito ay isa lang po itong bandang dulo. So yung bandang dulo na yan, wala na po yung gasket, tinanggal ko po mga kagrindam. Yan. Tinanggal ko po yung gasket para hindi po bubugan ng malakas yung ating sprayer. So tumutulo lang yung tubig dyan. Kaya dito na natin yan ina-apply sa pinaka pagitan ng dalawang linya ng seedling na yan. Yan. Ilalapat lang natin sa plastic. At yung magbibenepisyo niyan pagka dito tayo sabat ng gitna ay ito na pong dalawang puno na ito. So pagdating po natin dun sa dulo, ayan, wag na po natin daanan itong katabi niya pong pinakapagitan ng dalawang seedling. Yan, dito na naman po tayo sa kabila. Ayan, para wag po ma-overdose. Ibig sabihin sa isang daanan na yan hanggang dun sa dulo, itong dalawang puno po yung magbibenepisyo. Yan, hati-hati lang yan sila. Pagdating sa dulo naman, wag na naman natin tong daanan. Dito naman tayo diretso sa kabilang pagitan ng dalawang puno na yan. So yan. At saka hindi maiiwasan po mga kagrindam na matatalsikan po yung mga dahon. Hindi po maiiwasan yan. Pero walang problema po yan. So ang gagawin mga kagrindam, ganito. Pagkatapos po natin ng apply doon sa atin pong minix na isang lata ng sardinas dito sa 16 liters na tubig mga kagrindam, ayun, tinuturo ko po kanina yung application. So siyempre hindi maiiwasan na may matatamaan ng mga dahon. So ang next po natin, ang susunod natin na gagawin, maglalagay po tayo ng purong tubig sa atin pong sprayer. Kung isa lang po yung sprayer natin, siyempre hugasan natin yun ng mabuti. Hugasan natin ng mabuti para matanggal po yung mga pataba na nilagay natin. At saka yung purong tubig na po yung gagamitin natin na ibanlaw dyan sa mga dahon. Siyempre yung nozzle papalitan na naman natin ng may gasket na mga kagrindam para malakas po yung buga. At saka idikit nyo po ng konti doon sa kahit mga 2 inches lang. Yan, para kung may mga pataba man dyan na tumalsik dyan sa mga dahon na posibleng magiging sanhi ng pagkasunog, ay matatanggal na po yun at hindi na po masusunog yung ating mga tanim dahil binanlawan na po natin mga kagrindam. So yan. So sana po mga kagrindam ay nakakatulong po sa inyo itong video ko po mga kagrindam. Yan, isa lang alang lang natin yung land preparation. At saka isa pang tip mga kagrindam. Itong sili po kasi ay may sakit po ito na talagang marami pong namumroblema pagka ito na po yung sakit na ito ay dumapo sa ating mga tanim. Ito pong sakit na anthracnose. Ang sakit po na anthracnose sa mga kagrindam ay composition po yan ng maraming mga pathogens. At nagiging sanhi po yan. Yung kanila pong pag-atake sa ating mga halaman ay magkakaroon po ng sakit na anthracnose yung ating tanim. No? Parang virus na rin siya mga kagrindam na marami po siyang mga dahilan. No? Hindi lang po isang pathogens yan. Hindi lang po isang bacteria yan. No? Compost na po nila yan at hindi po talaga sila basta-basta natatamaan ng fungicide. Nakokontrol siya ng konti. Pero kung isipin kasi natin, pagka meron na pong anthracnose yung ating tanim, lalong lalo na pagka medyo severe case na, nakaubunutin na lang natin mga kagrindam. Yan, advice ko po yan sa inyo. Kasi kung iisipin natin, kung pinag-aaralan natin yung atin pong yan pong sakit na anthracnose na yan, kung i-research mo natin yan, halimbawa yung isang area na tamaan po ng anthracnose, severe case,
ano, halos lahat ng puno, halos lahat ng bunga ay may tama, pati yung mga maliliit pa na bunga ay natutuyo na parang nagiging kulay tabako. Ang advice po nila ay mag-plant rotation, no? Mag-plant rotation para yung sakit na yon ay mawawala siya, no? Mag-plant rotation ng dalawa hanggang 3 taon, kasi diyan yon maninirahan sa lupa yung sakit na yon. Paano na lang kung biruin mo 2 to 3 years bago mawala sa lupa, tapos nakatayo pa yung tanim mo dyan, ang daming bunga sana pero maraming tama ng anthracnose. Hindi mo pa ba yan isusuko? Hindi mo pa ba yan no? Itigil mo na yung yung pag-alaga sa tanim na yan. Kasi may kachat ako nung nakaraan, no? Hindi ko na i-mention yung kanya pong pangalan. Taga Iloilo po siya. Nagtatanong po siya sa akin kung ano pong gamot doon sa kanya pong pananim na natutuyo daw, no? Parang may mga mata, no? Tapos may parang powder sa gitna na medyo kulay pink. Yan, pagkalipas daw ng ilang mga araw, yung buong bunga talaga ng kanya pong atsalay natutuyo na parang tabako. Ibig sabihin yan, anthracnose. At tinanong ko siya, ilang taon na yung kanyang tanim. 6 months na daw simula nung simula nung nag-transplant po siya, mga ka-Green Thumb. So ibig sabihin medyo may edad na. So medyo may edad na, hindi na po basta-basta yan makarecover. Okay lang kung nasa first fruiting pa tayo, kasi dito sinasabi ko nga sa inyo nung mga nakarang 2 taon, ito sili po ito lahat hanggang doon. Yan, napasok po kami ng anthracnose. Bali dito na porsyon 3 puno, pero napigilan namin yon kasi 2 puno lang. Tapos siguro mga 9,000 yan na itanim namin dyan, yung natamaan po ng anthracnose, mga 2 puno. Kaya pagka nag-harvest po tayo, lagi nating tinitingnan kung ano po yung chine-check po natin, kung ano yung mga sakit sa bawat puno. At dapat kilalanan natin yung sakit na anthracnose, para pag nalaman natin na doon po nanggagaling yung sa isang puno na yan, natanggalan natin ng, halimbawa nag-harvest tayo, merong isang puno dyan na meron pong anthracnose, kilala natin kung sino yun sa anthracnose. Pagtanggal natin may anthracnose, automatic agad i-stop muna yung pag-harvest. Tapos tanggalin yung bunga ng puno na may anthracnose, tanggalin yung lahat na may tama na bunga, tapos ilagay sa plastic. Tapos maghugas agad ng kamay bago ipagpatuloy yung pag-harvest. Tapos yung mga bunga po na tinanggal, mga Green Thumb, ilayo nyo na po sa area, kasi talaga yon, talagang nakakahawa yon. Uubusin niya lahat ng mga puno. Pagka nadaanan nyo po yung isang puno, tapos halimbawa nag-pruning kayo or nag-harvest kayo, siyempre dumidikit yung mga sakit-sakit sa halaman doon sa inyong kamay. Pag hindi nyo itinigil yung inyo pong ginagawa, tapos hahawak naman kayo sa ibang puno, posibleng magkakaroon ng sakit yung lahat ng puno ng inyong tanim, mga Green Thumb, hanggang uubusin niya yung kanya yung mga pananim sa isang area nyo po. Ganyan po katindi yung anthracnose, mga Green Thumb. Yung 2 puno na yun, mga Green Thumb, ay nilagyan namin ng marker, kinabitan namin ng plastic na yung puno na yan ay nagkasakit po yan ng anthracnose. Tapos ang ginawa namin noon, nagmix kami ng yung creolina. Yung creolina, mga Green Thumb, yun po yung inispray namin sa buong parte po ng halaman na yun, yung isang puno na yun. Diyan sa gitna merong isa dyan, tapos doon din sa bandang gilid meron ding isa. Kaya yun,
alhamdulillah hindi naman siya kumalat sa buong area kasi 2 puno lang, no? Pero pagka sa tingin nyo halos lahat na ng mga puno ay may tama na ng anthracnose, tapos ang edad ay nasa mga 6 months, 5 months, tapos na po yung first wave of fruiting, yung second yung first fruiting, tapos na halimbawa nag second fruiting na, at saka maraming anthracnose, tanggalin nyo na po, bunutin nyo na lang mga green thumb kasi wala talagang gamot yan. Severe case na yan pagka ganyang mga edad. Okay lang pagka first fruiting pa mga green thumb, at saka lalo na pagka nakita nyo kaagad yung saan nanggagaling na puno, yung sakit na yon, pwede nyo yung i-quarantine yung puno na yon, no? At fokusan nyo po ng pag-aalaga, applyan nyo po ng Creolina kasi yung Creolina mga green thumb is organic po yun, galing po yun sa mga logs po, mga kahoy, tas matagal po yung pagka-process nila para mabulok yung mga raw materials na yon, yung mga kahoy na yon. At so yung pinakakatas nun, yan na po yung Creolina mga green thumb, organic po yan, maganda po yan gamitin sa, mas matindi pa yan sa fungicide, yung Creolina na yan mga green thumb. At saka ano yan, yung subok ko na po yan, hindi po yan nakakasunog. So subaybayan nyo lang po yung aking mga susunod mga video mga green thumb. Sana po ay nakakatulong po yung akin pong mga tips po sa inyo. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming mga green thumb.